Magandang gabi sa inyong lahat. Ang kuwentong ibabahagi ko ngayon ay isang tunay na pangyayari na mahirap paniwalaan. Ito ay tungkol sa kamanghamanghang pagbabago sa buhay ng isang oil tycoon mula sa gitnang silangan at ng kanyang anak na babae dito sa Pilipinas. Alam niyo ba kung ano ang kahulugan para sa isang babaeng Muslim na magsuot ng hijab? At kung ano ang ibig sabihin ng pagtanggal nito? Ito ay hindi lamang simpleng paghuhubad ng damit. Para sa kanila, nakataya rito ang kanilang pananampalataya, tradisyon, at ang karangalan ng kanilang pamilya. Ngunit isang tycoon mula sa Qatar at ang kanyang anak ay isinuko ang lahat ng ito dito sa Pilipinas. Ano nga ba ang nangyari sa kanila sa bansang ito? At sino ang Pilipinong lalaki na nagpabago sa kanya? Tiyak na magugulat kayo sa kuwentong ito. Simulan na natin. Ang salaysay na ito ay muling isinadula para sa inyong kapanabikan. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito para sa suwerte. Ang pangalan ko ay Laila Hashim. Ipinanganak at lumaki ako sa Qatar. Ang aking ama, ang chairman ng pinakamalaking kumpanya ng langis sa gitnang silangan. Mula pagkabata, kailangan kong mamuhay ng iba sa karaniwang mga bata. 6 na taong gulang ako noon. Ipinatong ng aking ina ang isang maliit na hijab sa aking ulo at sinabing, "Laila, anak ka na ni Allah. Dapat kang kumilos ng may pag-iingat." Hindi ko pa naiintindihan noon na ang hijab na iyon, habang nagbibigay proteksyon, ay magiging isang kulungan din para sa akin. Ang aming tahanan ay nasa pinakamayamang distrito ng Doha. Ngunit, ang palasyong iyon ay isa lamang magandang bilangguan para sa akin. Bawat umaga, may nakahanda ng gawain para sa akin. Dasal, pag-aaral, at dasal ulit. Hindi ako malayang makipaglaro sa mga kaibigan. At bawal akong makipag-usap sa mga lalaki. 12 taong gulang ako nang mangyari ito. Pauwi mula sa eskwelahan, biglang ipinarada ng aming tsuper ang sasakyan. May aksidente raw sa daan. Sumilip ako sa bintana. Nakita ko ang isang binatang lalaki na tinutulungan ang isang nasaktan. Tinulungan niya ang isang babaeng hindi man lang nakasuot ng hijab nang walang anumang pag-aalinlangan. Noon ko unang naisip, paano niya nagagawang tumulong ng ganoon ka-natural? Sa aming kultura, mahigpit na ipinagbabawal ang paglapit ng lalaki at babae. Ngunit sa sandaling iyon, nalaman ko na may mga tao sa mundo na namumuhay sa ibang paraan. Ganoon din noong pumasok ako sa kolehiyo. Pinayagan ako ni Papa na mag-aral ng international law. Ngunit ito ay bahagi lamang daw ng paghahanda para maging isang mabuting asawa sa isang lalaking mula sa marangyang pamilya. Ang matalinong asawa raw ay malaking tulong sa kanyang mister. Tuwang-tuwa ako nang matanggap ako sa Harvard University para sa aking doctorate sa international law. Naisip ko, sa wakas, makakaalis na ako sa bahay. Ngunit panandalian lang ang sayang iyon. Nagpadala si Papa ng 2 bodyguard para samahan ako, para raw sa aking kaligtasan. Pero ang totoo, para bantayan ako. Ang buhay ko sa Amerika ay hindi gaanong naiiba. Mula dormitoryo, papuntang paaralan. Mula paaralan pabalik sa dormitoryo. Bawal sumama sa mga party. Bawal bumuo ng study group kasama ang mga lalaking kaklase. Ang pangarap ko ay maging isang diplomat sa United Nations. Ngunit pakiramdam ko ay palayo ito sa akin. Isang araw, nakatanggap ako ng sulat mula sa bahay. Pagbukas ko, isang kasunduan sa kasal. Nakapili na pala si Papa ng mapapangasawa ko. Ang lalaki ay anak ng isang pamilyang may negosyo sa langis sa Saudi Arabia. 10 taon ang tanda sa akin. Tumawag ako kay Papa para magreklamo. "Papa, hindi ko pa nga natatapos ang pag-aaral ko. Bakit kayo nagdesisyon ng mag-isa?" Malamig ang sagot niya. "Laila, anak ka ng ating angkan. Mas mahalaga ang karangalan ng pamilya kaysa sa pansarili mong kagustuhan. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon.
Habang nakatingin sa labas, naisip ko, ganito ba kasakal ang kalooban ng Diyos? Mali ba na mamuhay ayon sa gusto ko? Walang nakakita sa mga luhang dumaloy sa ilalim ng aking hijab, ngunit ang mga luhang iyon ay sumasalamin sa malalim na pagnanasa ng aking puso. Itinakda na ang petsa ng kasal. 6 na buwan mula noon. Inutusan ako ni Papa na umuwi agad sa Qatar pagkatapos ng aking semestre sa Harvard para simulan ang paghahanda. Nawalan ako ng pag-asa. Ngunit isang araw, may nakita akong isang anunsyo sa bulletin board ng universidad. Isang international education program na nag-aalok ng short-term research sa iba't ibang bansa. Isa sa mga pagpipilian ay ang Pilipinas. Wala akong gaanong alam sa bansang iyon. Maliban sa ito ay isang umuunlad na bansa na may mataas na antas ng edukasyon at higit sa lahat, napakalayo nito sa gitnang silangan. Agad akong nag-apply sa programa. Ang dahilan ko ay para sa isang research na may kaugnayan sa aking pag-aaral. Sa kabutihang palad, dahil sa matataas kong marka, natanggap ako. Sinabi ko kay Papa na ito ay para sa isang pag-aaral na makakatulong sa aking dissertation. Noong una, tumutol siya. Bakit daw kailangan pang pumunta sa isang malayong bansa? Ngunit, hindi ako sumuko. Papa, ito na po ang huli kong hiling. Bago ako ikasal, gusto ko lang sanang gawin ang pag-aaral na gusto ko. Nagkataon na, ang Pilipinas ay may matatag na ugnayang pang-ekonomiya sa gitnang silangan. Si Papa mismo ay may mga kasosyo sa negosyo mula sa Pilipinas. Kaya sa huli, pumayag din siya. Ngunit may kondisyon. Kailangan kong bumalik sa loob ng 1 buwan at isang bodyguard ang sasama sa akin. Gabi bago ang aking pag-alis, tumayo ako sa harap ng salamin at hinawakan ang aking hijab. Ang telang ito na bumabalot sa aking ulo sa loob ng 28 taon ay biglang naging napakabigat. Ano kaya ang pakiramdam sa Pilipinas? Magiging mas malaya kaya ako? Laila, huwag kang gagawa ng anuman na ikapapahamak mo at huwag mong kalimutan ang ating kultura at relihiyon. At pagkatapos ng 1 buwan, bumalik ka agad para sa paghahanda ng kasal. Tumango ako sa sinabi niya, ngunit iba ang nasa isip ko. Ito na ang huli kong pagkakataon. Kailangan kong hanapin kung ano talaga ang gusto kong buhay. Habang pasakay ng eroplano, bumilis ang tibok ng puso ko. Mas nangingibabaw ang kaba kaysa sa pananabik. Papunta ako sa isang mundong ganap na iba sa aking kinalakhan. Habang tinitingnan ang mga ulap sa labas ng bintana, naisip ko, magkakaroon kaya ako ng ibang buhay sa Pilipinas? Sa loob ng eroplano, nagbasa ako tungkol sa Pilipinas. Marami akong nalamang nakakagulat. Ang mga kababaihan ay kapantay ng mga lalaki sa trabaho, malayang nakikipagrelasyon at nagiging mga pinuno pa sa politika. Alam ko ito sa isip. Ngunit hindi ko pa naranasang mamuhay sa ganoong lipunan. Ang kasama kong bodyguard, si G. Abdullah, ay laging nag-aalala. Ma'am Laila, ibang-iba ang Pilipinas sa atin. Kailangan ninyong mag-ingat. Alam ko iyon. Ngunit dahil sa pagkakaibang iyon, lalo akong naging interesado nang lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport. Halos lumabas ang puso ko sa sobrang bilis ng tibok. Mas maaliwalas at iba ang amoy ng hangin. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakaramdam ako ng bagong pag-asa paglabas ko ng airport. Unang beses kong nalanghap ang hangin ng Pilipinas. Mainit at maalinsangan. Tumingin ako sa paligid at namangha. Mga babaeng walang hijab na masayang naglalakad, mga lalaki at babae na natural na nag-uusap, ito ay isang ganap na bagong mundo para sa akin. Pagdating ko sa Maynila, lalo akong nagulat. Mas moderno at masigla ang lungsod kaysa sa inaasahan ko. Matapos iwan ang mga gamit sa hotel sa Makati, pumunta kami ni G. Abdullah sa Bonifacio Global City. Napakaraming tao sa mga lansangan. Ngunit ang nakapagtataka, walang sino man ang tumingin ng masama sa aking hijab. Sa Qatar, normal lang ito. Pero sa mga kanluraning bansa, madalas akong tinititigan. Ngunit ang mga Pilipino,
ay tila natural lang itong tinanggap. Pumasok kami sa isang cafe para magkape. Magalang na ipinaliwanag ng staff sa Ingles ang kanilang menu. Tinanong niya kung saan ako galing at sinabing, "Wow! Qatar is such a wonderful country." Sa sandaling iyon, gumaan ang aking pakiramdam. Kinaumagahan, pumunta kami sa Intramuros. Gusto kong makita ang tradisyonal na kultura ng Pilipinas. Sa loob ng pader, nakakita ako ng mga taong nakasuot ng Filipiniana. Naisip ko, pinapanatili rin nila ang kanilang tradisyon. Pero bakit mukha silang malaya? Ngunit paglabas namin ng Intramuros, bigla akong nahilo. Akala ko dahil lang sa jet lag. Pero unti-unti, nahirapan akong huminga at nanikip ang dibdib ko. "Ma'am, okay lang po kayo?" Tanong ni G. Abdullah. Sinabi kong oo, pero ang totoo, hindi. Ilang araw na akong nakakaramdam ng paninikip ng dibdib at hirap sa paghinga. Dahil sa stress sa aking dissertation at sa problema sa kasal, hindi ako makatulog ng maayos. Pabalik kami sa hotel, sakay ng MRT. Malapit kami sa Ayala Station. Biglang umikot ang paningin ko. Ang huli kong naaalala ay ang pagbagsak ko sa sahig. Pagmulat ko, nasa ospital na ako. Isang puting kisame ang nakikita ko at mga medical staff na abala. May humawak sa aking pulso para kunin ang aking pulso. Ang hawak na iyon ay malambot at mainit. "Gising na pala kayo. Ayos lang po ba kayo?" Narinig kong sabi ng isang boses sa Tagalog. Sumagot ako sa Ingles. "What happened to me?" Ipinaliwanag ng doktor sa matataas na Ingles. "You collapsed on the MRT and were brought here by an ambulance. You're in the emergency room. We did an initial ECG. And it seems there's an issue with your heart. We need to run more tests." Noon ko unang nakita nang malinaw ang mukha ng doktor. Mga nasa 30 taong gulang na lalaki at napakabait ng kanyang mga mata at ang paraan ng pagtingin niya sa akin ay iba. Hindi ito awa o pag-uusisa, kundi tingin ng isang doktor na nag-aalala sa kanyang pasyente. Ako si Miguel Reyes, isang internist. Natapos na ang emergency procedure. Kaya wag po kayong mag-alala. Pero para sa masusing pagsusuri, mas mabuting ma-admit kayo ng ilang araw. Nagulat ako sa sinabi niyang admission. Si G. Abdullah ay nataranta at akmang tatawag sa aking ama. Ngunit mahinahong ipinaliwanag ni Dr. Reyes, "This is an emergency. So, treatment comes first. We can handle the insurance and paperwork later." Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kama ng ospital, naisip ko, nasaan ako? Nasa isang ospital sa Pilipinas, ginagamot ng isang doktor na hindi ko kilala. Habang tinitingnan ang mga ilaw ng Makati sa labas ng bintana, kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. May takot. Pero mayroon ding pananabik sa bagong karanasang ito. Kinabukasan, nag-round si Dr. Reyes. Hindi ko napansin noong nasa ER, pero mukha siyang bata. Ngunit ang kanyang kilos sa pasyente ay parang isang veteranong doktor. "Kamusta po ang tulog ninyo kagabi? Gumaan na po ba ang pakiramdam ng paninikip ng dibdib?" Iyon ang una niyang tanong. Sumagot ako ng tapat. "Medyo gumaan na po, pero nahihirapan pa rin akong huminga." Ginamit ni Dr. Reyes ang kanyang stethoscope para pakinggan ang tibok ng puso ko. Isang kakaibang bagay ang nangyari. Kailanman ay hindi pa ako nasuri ng isang lalaking doktor. Sa aming kultura, ang mga babae ay dapat sa babaeng doktor magpatingin hanggat maaari. Ngunit dahil emergency, wala akong nagawa. Ngunit si Dr. Reyes ay natural lang akong ginamot. Hindi siya nagpakita ng anumang pag-iingat o pagtataka dahil nakasuot ako ng hijab. Itinuring niya ako bilang isang pasyente lamang. "Kailangan po nating gawin ang isang 2D echo. Base sa sintomas ninyo, maaaring may problema sa inyong heart valve. Ito ay kailangan para sa tamang diagnosis." Paliwanag niya.
Biglang nagsalita si G. Abdullah, doktor, sa aming kultura, hindi po namin gaanong gusto na lalaking doktor ang sumusuri sa babae. Pwede po bang palitan ng babaeng doktor? Tumango si Dr. Reyes na may pag-unawa. Siyempre po, pero ang aming mga babaeng cardiologist ay kasalukuyang nasa operasyon. Kung okay lang po sa inyo, ako na po ang hahawak sa kaso. Pero kung hindi po kayo komportable, pwede po tayong maghintay hanggang bukas. Nag-isip ako sandali. Sa totoo lang, gusto ko si Dr. Reyes. Magaling siyang magpaliwanag at higit sa lahat, tinatrato niya ako bilang isang tao. Okay lang po, kayo na po ang bahala sa akin. Nang hapon na iyon, isinagawa ang 2D echo. May kasamang babaeng nurse sa silid at si Dr. Reyes ay naging napakarespeto sa buong proseso. Tama nga po ang hinala ko. Mayroon kayong valvular heart disease. Ang inyong mitral valve ay hindi nagsasara ng maayos, kaya nahihirapan ang inyong puso. Malamang na stress at pagod ang sanhi. Ipinaliwanag din niya ang plano sa paggamot. Sisimulan po natin ang gamutan at oobserbahan natin kayo sa loob ng 1 linggo. Iwasan po ang mabibigat na gawain at subukang bawasan ang stress. Ang nakakagulat ay ang kabaitan ng mga staff sa ospital. Tinanong ng mga nurse ang oras ng aking pagdarasal at nang sabihin kong kailangan kong malaman ang direksyon ng Mecca, naghanap pa sila ng kompas para sa akin. Sinikap din nilang maghanda ng halal na pagkain para sa akin. Ganoon din si Dr. Reyes. Nang malaman niyang kailangan kong magdasal ng 5 beses sa isang araw, sinabi niya, "Ia-adjust ko po ang oras ng aking rounds para hindi kayo maistorbo sa oras ng inyong pagdarasal." Ito ang unang pagkakataon na nakatanggap ako ng ganitong pag-aalaga. Ilang araw ang lumipas, habang nag-uusap kami ni Dr. Reyes, may nalaman akong nakakagulat. Nagtapos siya sa University of the Philippines College of Medicine at doon din nag-residency. At 3 taon na siyang specialist. Bakit po kayo naging doktor? Tanong ko. Ang sagot niya ay kahanga-hanga. Noong bata ako, namatay ang nanay ko sa ospital. Ang doktor na gumamot sa kanya ay ginawa ang lahat. Kahit pumanaw si nanay, humanga ako sa doktor na hindi sumuko hanggang sa huli. Gusto kong maging ganoong klaseng doktor. Sa sandaling iyon, naintindihan ko kung bakit napakabait ni Dr. Reyes. Sa ika-4 na araw ng aking pagkakaospital, kailangan kong sumailalim sa MRI para sa mas detalyadong pagsusuri. Ngunit may problema. Para sa MRI, kailangang tanggalin ang lahat ng metal na bagay at ang aking hijab ay may maliliit na pin. Maingat na sinabi ni Dr. Reyes, paumanhin po, pero para sa MRI, kailangan ninyong tanggalin sandali ang inyong hijab. Siyempre po, babaeng nurse lang ang papasok sa silid at ako ay maghihintay sa labas. Nang marinig ko iyon, nanigas ang buong katawan ko. Ang pagtanggal ng hijab ay isang napakalaking bagay para sa akin. Mula 6 na taong gulang, sa loob ng 28 taon, hindi ko pa naipakita ang aking buhok sa sinumang hindi ko kapamilya. Kailangan po ba talaga? Wala na po bang ibang paraan? Nanginginig kong tanong. Nagpakita ng paghingi ng paumanhin si Dr. Reyes. Para po sa tamang resulta, kailangan po talaga. Pero saglit lang naman po. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang pag-iisip pa lang natatanggalin ko ang aking hijab ay nagpabilis na sa tibok ng puso ko. Naalala ko ang sinabi ni Nanay Laila, ang hijab ay simbolo ng ating dangal. Huwag na huwag mo itong basta-basta tatanggalin. Kinabukasan, oras na para sa pagsusuri. Ma'am, sigurado po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni G. Abdullah, sa totoo lang, hindi rin ako sigurado. Sa labas ng MRI room, muling ipinaliwanag ni Dr. Reyes. Si Nurse Ana lang po ang nasa loob. Siya ang tutulong sa inyo. Tatagal po ng mga 30 minuto ang procedure. Sabihin niyo lang po kung hindi kayo komportable. Pagpasok ko, isang babaeng nurse nga lang ang nandoon. Napakabait ni Nurse Ana.
Okay lang po yan. May anak din po akong babae. Naiintindihan ko po. Relax lang po kayo. Gumaan ang pakiramdam ko sa sinabi niya. Maingat niya akong tinulungan. Dahan-dahan lang po. Walang nagmamadali. Nanginginig kong tinanggal isa-isa ang mga pin sa aking hijab. Nang matanggal ko na ito, kakaibang pakiramdam ang naramdaman ko. Ang paglaglag ng aking buhok sa aking balikat ay napakabago sa pakiramdam. Sa loob ng 28 taon, ito ang unang pagkakataon na nakita ng ibang tao ang aking buhok. Ang ganda pala ng buhok niyo, sabi ni Nurse Anna. Namula ang mukha ko. Habang nasa loob ng MRI machine, iniisip ko, ano itong ginagawa ko? Okay lang ba talaga ito? Ngunit kasabay nito, nakaramdam ako ng kakaibang kalayaan. Para bang gumaan ang aking ulo pagkatapos ng pagsusuri. Habang isinusuot ko muli ang hijab, sinabi ni Nurse Anna, "Sandali lang po, medyo nagusot ang buhok niyo." Susuklayan ko po. At marahan niyang sinuklay ang aking buhok. Nang tumingin ako sa salamin, nagulat ako. Ang itsura ko na walang hijab ay napakaiba. Ngunit pakiramdam ko, naging ibang tao ako. Ako ba talaga yan? Paglabas ko ng silid at nakita si Dr. Reyes, tinanong niya, "Kamusta po ang test?" Ngunit ang nakapagtataka, hindi niya binanggit ang tungkol sa pagtanggal at pagsusuot ko muli ng hijab. Itinuring niya itong isang normal na bagay. Nang hapong iyon, mag-isa sa kwarto, patuloy akong nag-isip. Tinanggal ko ang hijab ko, pero bakit walang nagtaka? Bakit natural lang ito para kay Dr. Reyes? Doon ko napagtanto. Sa Pilipinas, normal lang na ipakita ng babae ang kanyang buhok. Ibang-iba ito sa mundong kinalakhan ko. Dito, malaya ang mga babae na ipakita ang kanilang sarili. At walang sino man ang nag-iisip na kakaiba ito. Gabi, nag-round si Dr. Reyes. Lumabas na po ang resulta. Mabuti naman po at hindi gaanong malala. Kung iinumin niyo lang po ng tama ang gamot, gagaling po kayo. At pagkatapos, sinabi niya ang isang bagay na ikinagulat ko. Pero mukhang stress po ang pangunahing sanhi. Mayroon po ba kayong pinagdadaanang mabigat ngayon? Nag-alinlangan akong sumagot. Sa huli, nagsabi ako ng totoo. Actually, stressed po ako dahil sa kasal. Kailangan ko pong magpakasal sa taong hindi ko gusto. Nagulat si Dr. Reyes. Ayaw niyo pong magpakasal? Opo. Sa aming kultura, madalas na ang mga magulang ang pumipili ng mapapangasawa. Ganoon po ang sitwasyon ko. Kalmado kong ipinaliwanag. Ngunit ang reaksyon ni Dr. Reyes ay hindi ko inaasahan. Hindi po ba pwedeng tumanggi? Ang kasal po ay dapat gusto ng dalawang tao. Napangiti ako ng mapait. Sa Pilipinas po, siguro posible. Pero sa amin, hindi po. Nang gabing iyon, naisip ko. Hindi siguro maiintindihan ni Dr. Reyes. Paano maiintindihan ng isang taong malayang namuhay ang sitwasyon namin? Ngunit kasabay nito, nainggit ako, isang buhay kung saan malaya kang pumili para sa iyong sarili. Sa loob ng isang linggong pagkakaospital, sunod-sunod ang mga hindi inaasahang pangyayari. Naramdaman ko ang init ng pagtanggap ng mga Pilipino. Ang una ay si Nurse Karen, na nag-aalaga sa akin nang malaman niyang halal na pagkain lang ang pwede kong kainin. Nagluto siya ng lugaw na gulay mula sa kanilang bahay. Walang karne po ito, puro gulay lang. Sana po magustuhan ninyo. Labis akong naantig. Walang nag-utos sa kanya, pero ginawa niya ito para sa akin. Umiyak ako habang kinakain ang lugaw. Iba ito sa lahat ng pag-aalagang natanggap ko. Ang mga katulong namin sa bahay ay ginagawa lang ang iniuutos. Pero si Nurse Karen, inalagaan niya ako kahit sa mga bagay na hindi ko hinihiling. Ang pangalawa ay si Manang Lita, ang tagalinis. Noong una, bati lang kami, pero paglipas ng ilang araw, nagsimula siyang makipag-usap. "Ineng, taga saan ka?" Ang layo naman. Nang sabihin kong taga-Qatar ako, nagulat siya. "Naku,
Ang layo pala. Kawawa ka naman. Mag-isa ka lang dito. At mula noon, tuwing maglilinis siya, nagiiwan siya ng candy o biskwit. Isang araw, nangyari ito. Nagdarasal ako na nakaharap sa direksyon ng Mecca nang dumaan si Manang Lita. Nataranta ako at agad na tumayo. Pero sinabi niya, "Ay, nagdarasal ka pala? Pasensya na sa abala." At tahimik siyang lumabas. Maya-maya, bumalik siya at may iniabot na maliit na kompas. Sabi nila, importante raw ang direksyon sa pagdarasal niyo. Eto, para hindi ka mahirapan. Halos maiyak ako. Ang pag-unawa niya sa aking relihiyon ay labis kong pinasalamatan. Ganoon din si Ate Fe, na nagtatrabaho sa kantin ng ospital. Nang sabihin kong halal lang ang kailangan ko, nagmungkahi siya. Gusto mo ng pinakbet na puro gulay lang. Walang bagoong. At araw-araw, iba't ibang gulay ang inihahanda niya para sa akin. Masarap ba ang pagkain namin? Kung namimiss mo ang pagkain sa inyo, sabihin mo lang, susubukan kong lutuin. Labis akong naantig sa sinabi niya. Hindi nabibili ng pera ang ganitong kabaitan. Ilang araw ang lumipas, may isa pang nakakagulat na nangyari. Ang lola na kasama ko sa kwarto ay na-discharge na. Bago umalis, binigyan niya ako ng isang maliit na regalo. Isang maliit na pouch na siya mismo ang gumawa. Ang layo ng pinanggalingan mo, iha. Ito, dalhin mo. Halos hindi kami nagkausap dahil sa wika. Ngunit dahil isa akong dayuhan at mag-isang naka-admit, naawa siya sa akin. Si Dr. Reyes ay lalo ring naging malapit sa akin. Mula sa relasyong doktor-pasyente, naging parang kuya ko na siya. Kapag nagtatanong ako tungkol sa kultura ng Pilipinas, magiliw siyang nagpapaliwanag. At kapag ako naman ang nagkukuwento tungkol sa aking bansa, seryoso siyang nakikinig. Bakit po napakabait ng mga Pilipino? Tanong ko. Ngumiti siya at sumagot. Mayroon kaming tinatawag na pakikipagkapwa-tao. Kahit hindi mo kapamilya, inaalagaan at tinutulungan mo, lalo na ang mga taong nasa mahirap na sitwasyon, hindi namin kayang basta na lang talikuran. Doon ko napagtanto, ang pag-aalagang natanggap ko sa buong buhay ko ay isang obligasyon. Binabayaran ang mga katulong para alagaan ako. Pinoprotektahan ako ng pamilya dahil sa karangalan ng angkan. Pero dito, ang pag-aalaga ay tunay na nagmumula sa puso. Nang gabing iyon, umiyak ako ng mag-isa. Luha ng saya, ngunit may kasamang lungkot. Masaya ako dahil napapaligiran ako ng mababait na tao, ngunit masakit isipin na pagkatapos ng isang buwan, kailangan kong bumalik sa Qatar. Hindi kaya pwedeng dito na lang ako tumira? Sa unang pagkakataon, pumasok iyon sa isip ko. Ngunit, agad akong umiling. Hindi pwede. Taga-Qatar ako. May pamilya ako. May tradisyon akong sinusunod. Ngunit sa isang sulok ng aking isip, patuloy kong iniisip, imposible nga ba talaga? Isang araw bago ako ma-discharge, may sorpresang mungkahi si Dr. Reyes. Bukas na po ang discharge ninyo. Gusto niyo po bang mamasyal muna sa labas? Sigurado po akong naiinip na kayo dito sa ospital. Nag-alinlangan ako. Si G. Abdullah ay nag-aalala. Ma'am, hindi po ba delikado? Ngunit gusto kong pumunta. Baka ito na ang huli kong pagkakataon sa Pilipinas. Dinala ako ni Dr. Reyes sa Tagaytay. Dito po makikita ang isa sa pinakamagandang tanawin sa Pilipinas. Isang alaala bago kayo umalis. Habang sakay ng kotse paakyat, sobrang saya ko. Mula sa viewpoint, tanaw ko ang buong lawa ng Taal at ang bulkan nito. Napakaganda. Wow! Ang ganda po talaga. Hindi ko napigilang masabi. Di ba? Kapag pagod ako, dito ako pumupunta para tingnan ang tanawin. Nakakakalma ng isip, sabi ni Dr. Reyes. Biglang umihip ang malakas na hangin at muntik nang tangayin ang hijab ko. Agad kong hinawakan, ngunit natural akong tinulungan ni Dr. Reyes. Dati, hindi ako komportable kapag tinutulungan ng lalaki. Pero kay Dr. Reyes, iba. Gumaan pa nga ang pakiramdam ko.
Naupo kami sa isang bench habang pinagmamasdan ang tanawin. Kamusta po ang isang linggo ninyo sa Pilipinas? Tanong niya. Nag-isip ako sandali at sumagot ng tapat. Para po akong nasa ibang mundo. Ibang-iba sa mundong kinalakhan ko. Pagkatapos ay naglakas loob akong sabihin, "Kayo rin po, iba kayo. Ako po, bakit po?" Tanong niya. Matagal akong nag-isip kung paano ipapaliwanag. Tinatrato niyo po ako bilang isang tao, hindi bilang isang babae o anak ng mayaman, kundi bilang ako lang. Ito ay mula sa kaibuturan ng aking puso. Wala pang sino man ang nagtrato sa akin ng ganito. Nagulat si Dr. Reyes. Hindi po ba dapat ganoon? Lahat po ng tao ay dapat irespeto ng pantay-pantay. Sa sagot niyang iyon, napagtanto ko, sa Pilipinas, normal pala talaga iyon. Sa amin po hindi. Ang babae ay dapat laging anak ng kung sino, asawa ng kung sino. Hindi ako pwedeng maging ako lang. Habang sinasabi ko ito, nanikip ang dibdib ko, seryosong sinabi ni Dr. Reyes. Kung ganoon po, dito na lang kayo tumira. Sa Pilipinas, kahit sino ay pwedeng mamuhay ayon sa gusto nila. Mapait akong napangiti. Hindi po pwede. May pamilya po ako. May tradisyon na kailangang sundin. At pagkatapos ng isang buwan, kailangan ko nang magpakasal. Nanginginig ang boses ko habang sinasabi ito. Matagal na hindi nagsalita si Dr. Reyes. Pagkatapos ay mahina siyang nagtanong, "Gusto niyo po ba talaga ang kasal na iyon?" Umiling ako. "Hindi po. Kung ganoon, bakit niyo po gagawin?" Hindi ako makasagot. Alam ko ang dahilan. Pero mahirap ipaliwanag. Pagkatapos ay sinabi ni Dr. Reyes ng buong puso, "Miss Laila, minsan lang po tayo mabuhay. Hindi niyo po kailangang isakripisyo ang sarili ninyo para sa iba." Nang marinig ko iyon, uminit ang dibdib ko. Hindi ko na malayang tumutulo na pala ang luha ko. Iba po talaga kayo. Kayo po ang unang taong nag-alala sa akin ng ganito. At sinabi ko ang isang bagay na ikinagulat ko mismo. "Gusto ko po kayo, doktor." Pagkasabi ko noon, nagulat ako. Hindi ko akalaing masasabi ko iyon sa isang lalaki. Mukhang nagulat din si Dr. Reyes. Matagal siyang hindi nagsalita. Laila, maingat niyang sinimulan. "Sa totoo lang po, may nararamdaman din po ako para sa inyo, pero masyadong komplikado ang sitwasyon natin." Nang marinig ko iyon, kumabog ang dibdib ko. Gusto rin ako ni Dr. Reyes. Ngunit kasabay nito, naramdaman ko ang pader sa pagitan namin. Napakakomplikado nga ng sitwasyon. Nang gabing iyon, pabalik sa hotel, hindi ako makatulog. Ito ang unang beses na naramdaman ko ang ganitong emosyon. Ito pala ang pag-ibig. Ang pakiramdam na nababasa ko lang sa mga nobela ay nararanasan ko na. Ngunit kasabay nito, natakot ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin sa nararamdaman ko. 4 na araw matapos akong ma-discharge, nangyari ang pinakamasamang bagay. Nagmamadaling lumapit sa akin si G. Abdullah. "Ma'am Laila, malaking problema po." Nagpadala ng mga tao dito sa Pilipinas si Chairman Hashim. Nagpadala si Papa ng tao? Nanginginig na ipinaliwanag ni G. "Abdullah?" "Opo, dumating po kagabi sa Naya ang security chief na si Ali at ang sekretaryo na si Said. Inutusan po silang sunduin kayo. Nalaman pala ni Papa ang tungkol sa pagkakaospital ko. Dahil sa proseso ng insurance, nakarating ang balita sa embahada ng Qatar. Nagulat daw si Papa na naospital pa ako sa Pilipinas." "Anong sabi ni Papa?" Nanginginig kong tanong. "Pinapauwi po kayo agad. At hindi na raw po kayo papayagang maglakbay ng mag-isa. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Tapos na. Tapos na ang lahat. Ang ugnayan namin ni Dr. Reyes, ang malayang buhay sa Pilipinas, lahat ay magwawakas na. Ngunit bigla akong nakaramdam ng pagre-rebelde. Bakit kailangan akong piliting umuwi?" Biglang tumawag si Dr. Reyes. "Laila, okay ka lang ba? May mga hindi kilalang tao raw na nagtatanong tungkol sa iyo sa lobby ng hotel."
Mabilis kong ipinaliwanag ang sitwasyon. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Ramdam ko ang pag-aalala sa boses niya. Wag po. Delikado. Hinahanap ako ng mga tao ni Papa. Ngunit hindi sumuko si Dr. Reyes. Laila, gusto mo ba talagang bumalik sa Qatar? Sa tanong na iyon, malinaw kong sinagot. Hindi po. Ayaw na ayaw kong bumalik. Kung ganoon, magtago ka muna. Kailangan nating bumili ng oras. Sabi niya, may alam akong lugar. May kaibigan akong may rest house sa Batangas. Doon ka muna magtago ng ilang araw. Nag-isip ako, kaya ko bang tumakas? Pero sa sitwasyon ko, wala na akong ibang pagpipilian. Sige po. Pero paano sige? Abdullah? Nag-aalala rin si G. Abdullah. Kung sasama siya sa akin, para na niyang trinaydor si Papa. Kung iiwan niya ako, mag-aalala siya. Sa huli, nagpasya ako. G. Abdullah. Pasensya na po, pero aalis ako mag-isa. Ako na po ang tatawag kay Papa. Nang hapong iyon, kasama si Dr. Reyes, sumakay kami ng bus pa Batangas. Habang nasa bus, hindi ako makapaniwala. Tumatakas ako. Okay ka lang? Hindi ka ba nagsisisi? Tanong ni Dr. Reyes. Umiling ako. Hindi po, sa totoo lang. Gumaan ang pakiramdam ko. Ito ang unang pagkakataon na pumili ako para sa sarili ko. Pagdating namin sa Batangas, pumunta kami sa isang maliit na resort sa tapat ng dagat. Masayang kaming sinalubong ng kaibigan ni Dr. Reyes na si Marco. Dito muna kayo magpahinga ng ilang araw. Nang gabing iyon, habang naglalakad sa tabing dagat, nag-usap kami ni Dr. Reyes. Kakaiba po. Ngayon ko lang naramdaman ang ganitong kalayaan. Hinahangin ang aking hijab, ngunit hindi ko na ito hinawakan. Laila, anong plano mo ngayon? Maingat na tanong niya. Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Hindi ko po alam. Pero isa lang ang sigurado. Ayaw ko nang bumalik sa dati. Sa isang iglap, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ako ang unang lumapit at humawak sa kamay ni Dr. Reyes. Miguel, samahan mo po ako. Namula ako. Pero hindi ako nagsisi. Nagulat si Miguel, pero hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay. Laila. At ganoon lang kami. Nakatayo sa tabing dagat, magkahawak kamay, para itong isang panaginip. Bago matulog ng gabing iyon, naisip ko, ano ang mangyayari bukas? Mahahanap kaya ako ni Papa? Natakot ako, pero kasabay nito, nasabik ako. Sa unang pagkakataon, namumuhay ako ayon sa gusto ko. Sa ikalawang araw namin sa Batangas, isang napaka-espesyal na bagay ang nangyari. Pagkagising, naglakad kami sa tabing dagat at naupo sa isang malaking bato. Ang tunog ng alon ay napakapayapa. Laila, sabihin mo sa akin ang totoo. Gusto mo ba talagang manirahan dito sa Pilipinas? Seryosong tanong ni Miguel. Walang pag-aalinlangan akong sumagot. Opo, gustong-gusto ko po. Kung ganoon, hahanap tayo ng paraan. May paraan para makapanirahan ka dito. Nagkaroon ako ng pag-asa. Ngunit pumasok din sa isip ko ang mga problema. Pero turista visa lang po ang hawak ko. Gaano po ako katagal pwedeng manatili? Pwede po tayong mag-apply ng student visa o work visa. Dahil nasa Harvard doctorate ka, pwede kang mag-research sa isang universidad dito sa Pilipinas. Pagkatapos, naglakas loob akong sabihin, Miguel, mahal po kita. Uminit ang mukha ko, pero hindi ako nagsisi. Nagulat si Miguel sandali, pagkatapos ay ngumiti ng malambing. Mahal din kita, Laila. Mula pa noong una kitang makita sa ospital, alam kong espesyal ka. At isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Maingat na hinawakan ni Miguel ang aking mukha at dahan-dahang lumapit. Pumikit ako. At sa unang pagkakataon, hinalikan niya ako. Tila huminto ang buong mundo. Ganito pala kabilis ang tibok ng puso. Ganito pala ang pag-ibig. Sa edad na 28, ngayon ko lang ito naramdaman. Pagkatapos ng halik, nagkatinginan kami.
Napakabait ng mga mata ni Miguel. Laila, simulan natin ang isang bagong buhay, tayong dalawa. Tumango ako. At hinalikan namin muli ang isa't isa. Mas matagal at mas malalim. Para talaga itong panaginip. Nang hapon na iyon, sa isang kafe, pinag-usapan namin ang aming hinaharap. Babalik tayo sa Maynila para ayusin ang visa mo, sabi ni Miguel. May kilala akong abogado. Hihingi tayo ng tulong. Nagkaroon ako ng lakas ng loob. Ako naman po, mag-file ako ng leave of absence sa Harvard at hahanap ng paraan para makapasok bilang research student sa isang universidad dito. Sa unang pagkakataon, ako mismo ang nagpaplano ng aking kinabukasan. Ngunit ang masasayang sandali ay hindi nagtagal. Nang gabing iyon, nagmamadaling lumapit ang may-ari ng resort na si Marco. Miguel, pare, malaking problema. May mga pulis dito. Hinahanap si Laila. Nanlamig ako. Nahanap na nila ako. Anong sabi nila? Tanong ni Miguel. May missing person report daw mula sa Qatar Embassy. At hinahanap daw siya ng pamilya niya. Nawalan ako ng pag-asa. Tapos na talaga ito. Ngunit hindi sumuko si Miguel. Hindi. May karapatan tayo. Nasa isang bansang may batas tayo. Dumating ang mga pulis, kasama ang isang staff mula sa embahada. Kayo po ba si Miss Laila Hashim? Nag-aalala po ang pamilya ninyo. Nanginginig kong sinagot. Opo, ako nga po. Pero kusa po akong pumunta dito. Hindi po ako nawawala. Sumama po muna kayo sa embahada para mag-usap, sabi ng pulis. Sumabat si Miguel. Ako po si Dr. Miguel Reyes. Pasyente ko po si Laila at nasa ilalim siya ng aking pangangalaga. Hindi niyo po siya pwedeng piliting isama. Sinabi ng staff ng embahada, kahilingan po ito ng pamilya at ang matagal na pananatili ninyo dito gamit ang tourist visa ay maaaring maging problema. Pagkatapos ay sinabi ni Miguel ang isang bagay na ikinagulat ng lahat. Si Miss Laila ay nangangailangan ng medical attention bilang isang pasyente na may valvular heart disease. Ako, bilang kanyang doktor, ang responsable sa kanya. Hindi siya maaaring ilipat hanggat hindi natatapos ang kanyang gamutan. Nalito ang mga pulis. Kung ganoon, ano po ang gagawin natin? Iminungkahi ni Miguel. Bumalik po tayo sa Maynila. Ipasuri siya sa ospital. At saka tayo magdesisyon. Sa huli, kinailangan naming sumakay sa sasakyan ng pulis, pabalik sa Maynila. Sa loob ng sasakyan, marahang hinawakan ni Miguel ang aking kamay at bumulong, okay lang yan. Habang nasa daan, naisip ko, ganito na lang ba talaga ito? O may iba pang paraan? Ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi na ako ang dating Laila. Isa na akong Laila na nakakilala ng pag-ibig at nakatikim ng kalayaan. Pagdating sa Maynila at matapos ang pagsusuri sa ospital, nangyari ang hindi maiiwasan. Dumating mismo si Papa sa Pilipinas. Nang makita ko siya sa airport, naramdaman kong tapos na ang malayang buhay ko. Laila, ano ba ang pumasok sa isip mo at ginawa mo ito? Malamig ang boses ni Papa. Ngunit ngayon, hindi ako natakot. Papa, gusto ko pong mamuhay ayon sa gusto ko. Gusto mo? Anak ka ng ating angkan. Hindi ka pwedeng maging makasarili. Ang sagot niya ay inaasahan ko na. Ngunit ngayon, iba na. Papa, tao rin po ako. May karapatan po akong magdesisyon para sa buhay ko. Ito ang unang pagkakataon na sinagot ko si Papa. Mukhang nagulat din siya. Nandoon din si Miguel. At magalang na bumati kay Papa. Magandang araw po. Ako po si Miguel Reyes, ang doktor ni Laila. Ngunit malamig ang tugon ni Papa. Nagpapasalamat ako sa iyo, doktor. Pero uuwi na ang anak ko. Sa matigas na sabi ni Papa, sumagot si Miguel. Pero hindi pa po tapos ang kanyang gamutan. Ngunit hindi nakinig si Papa. Pwede siyang magpagamot sa Qatar. Nang gabing iyon, sa pilitan akong isinakay sa eroplano, pabalik sa Qatar. Sa airport, habang nagpapaalam kami ni Miguel, parang dinudurog ang puso ko. Laila, huwag kang susuko. Magkikita pa tayo ulit. Umiyak ako sa sinabi niya.
Hindi po ako susuko. Hindi ko po kayo kalilimutan. At sa isang lugar na walang nakakakita, hinalikan namin ang isa't isa sa huling pagkakataon para talagang katapusan na ng mundo. Sa eroplano, iyak ako ng iyak habang papalayo ang Pilipinas. Sobrang sakit ng dibdib ko. Kailan kaya ako makakabalik? Makakabalik pa kaya ako? Pagdating sa Qatar, bumalik ako sa aming bahay. Lahat ay tulad ng dati. Ngunit ako, iba na. Muli kong isinuot ang hijab at ang dati kong damit. Pero ang puso ko ay iba na. Ikinulong ako ni Papa sa aking kwarto at pinagbawalan lumabas. Mag-focus daw ako sa paghahanda sa kasal. Ngunit hindi ako sumunod. Papa, hinding-hindi po ako magpapakasal. Ano? Nakatakda na ang lahat. Nagalit si Papa, pero hindi ako sumuko. Hindi niyo po ako mapipilit. May mahal na po akong iba. Sa sinabi kong iyon, lalong nagalit si Papa. Pag-ibig, dumarating yan pagkatapos ng kasal. Itigil mo na yang iniisip mo. Ngunit buo na ang desisyon ko. Gabi-gabi, palihim kaming nag-uusap ni Miguel. Kahit mahirap dahil sa time difference, iyon lang ang nagbibigay sa akin ng lakas. Laila, kamusta ka na? Hindi ka ba nahihirapan? Ang boses pa lang niya ay nakakagaan na ng loob. Sobra po, pero iniisip ko po kayo para malagpasan ito. Iniisip din kita palagi, Laila. Gusto na kitang makita ulit. Napansin din ni Mama ang pagbabago ko. Laila, ano bang nangyari sa'yo sa Pilipinas? Ibang-iba ka na. Sinabi ko kay Mama ang totoo. Mama, nakilala ko po ang tunay na pag-ibig at nalaman ko kung paano mamuhay ng malaya. Napabuntong hininga si Mama at sinabing mas mabuting kalimutan ko na iyon, pero sa tingin ko, naiintindihan niya ako. Lumipas ang isang buwan at papalapit na ang araw ng kasal. Ngunit hindi ako sumuko. Araw-araw kong sinasabi kay Papa, hindi po ako magpapakasal. Gusto kong magpakasal sa taong mahal ko. Noong una, galit na galit si Papa, pero kalaunan ay napagod na rin. Kahit anong isipin mo, itutuloy ang kasal. Ngunit hindi ako nagbago ng isip. Isang araw, isang himala ang nangyari. Iyon ang ikalawang buwan ko sa Qatar. Pagkagising, pagkatapos magdasal, pumasok si Papa sa aking kwarto. Iba ang itsura niya. Laila, mag-usap tayo. Malambing ang boses niya. Nagulat ako, pero maingat na sumagot. Opo, Papa. Naupo siya sa tabi ko at matagal na hindi nagsalita. Laila, sa loob ng 2 buwan, pinanood kita at marami akong naging realisasyon. Ano po iyon, Papa? Huminga siya ng malalim. Nagbago ka na. Hindi ka na ang masunuring Laila. Kumabog ang dibdib ko. Akala ko magagalit siya. Ngunit ang sumunod niyang sinabi ay hindi ko inaasahan. Pero ang nakapagtataka, hindi masama ang pagbabagong iyan. Mas naging matatag ka at mas may tiwala sa sarili. Nagulat ako. Magsasalita sana ako, pero pinigilan niya ako. Hindi pa ako tapos. May espesyal na nangyari sa'yo sa Pilipinas at binago ka nito ng husto. Patuloy siyang nagsalita. Noong una, nagalit ako. Akala ko tinalikuran mo na ang ating tradisyon. Ngunit habang pinapanood kita, hindi pala. Nagdarasal ka pa rin. Iginagalang mo ang ating kultura. Nagkaroon ka lang ng tiwala sa sarili. Halos maiyak ako sa sinabi ni Papa. Kaya nagdesisyon na ako. Sinabi niya ang isang bagay na nakakagulat. Ikakansela ko ang kasal. Ano po? Hindi ako makapaniwala. Totoo po ba, Papa? Oo. Ang pilit na kasal ay hindi magpapasaya sa iyo o sa kanya. At higit sa lahat, nag-alinlangan siya sandali. Gusto ko ring maging masaya ka. Sa sandaling iyon, bumuhos ang luha ko. Hindi ko akalain na maririnig ko ito mula sa aking istriktong ama. Salamat po, Papa. Maraming salamat po. Ngunit may kondisyon, naging seryoso ulit siya. Ang Pilipinong lalaki na sinasabi mong, mahal mo? Gusto kong makilala siya ng personal. Nagulat ako. Paano niya gagawin iyon? Pupunta raw siya sa Pilipinas.
para makilala si Miguel. Isang linggo ang lumipas. Bumalik kami ni Papa sa Pilipinas. Kinausap ko na si Miguel para magkita sila. Nang makita ko ulit si Miguel sa airport, para itong panaginip. Laila, masaya siyang bumati. Masaya rin ako. Pero nag-ingat ako sa harap ni Papa. Magalang na bumati si Miguel kay Papa. Magandang araw po, Ginoo. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Sumagot si Papa. Ikaw pala ang doktor na gumamot sa anak ko at nakipagkamay. Sa sumunod na 4 na araw, masusing inoobserbahan ni Papa si Miguel. Sabay silang kumain, binisita ang ospital, at nakilala ang pamilya ni Miguel. Sa huling gabi, tinawag kami ni Papa, Laila, at Ginoong Reyes. Nakapagdesisyon na ako, kinakabahan ako. Dahan-dahang nagsalita si Papa, Ginoong Reyes. Isa kang mabuting tao, mahusay na doktor, at mapagkakatiwalaan. At sinabi niya ang pinakakamangha-manghang bagay, pumapayag na akong ipakasal ka kay Laila. Matapos makuha ang basbas ni Papa, mabilis na nangyari ang lahat. Naging opisyal ang aming engagement at sinimulan namin ang paghahanda sa kasal. Hindi naging madali, ngunit dahil sa pagmamahal namin sa isa't isa, nalagpasan namin ang lahat. Ang pinakamalaking hamon ay ang pagkakaiba sa kultura. Ako ay isang Muslim at si Miguel ay walang relihiyon. Ngunit nagkasundo kaming igalang ang isa't isa. Pinanatili ko ang aking pananampalataya at buong puso itong tinanggap ni Miguel. Ang relihiyon mo ay bahagi ng pagkatao mo, Laila. Natural lang na irespeto ko iyon. Labis akong naantig. Ito ang tunay na pag-ibig, pag-unawa at paggalang. Ang aming kasal ay ginanap sa Pilipinas. Pinagsama namin ang tradisyong Muslim at Pilipino. Isang napaka-espesyal na kasal. Dumating si Papa para bigyan kami ng basbas at mainit akong tinanggap ng pamilya ni Miguel. Sa araw ng kasal, habang tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin na nakasuot ng hijab at Filipiniana, namangha ako, ang dalawang magkaibang kultura ay maaaring maging napakaganda kapag pinagsama. Nag-honeymoon kami sa Palawan. Habang nakatingin sa dagat, sinabi ko kay Miguel, para itong panaginip. Hindi ko akalain na magiging ganito ako kasaya. Ako rin, ang makilala ka ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Umiyak na naman ako. Luha ng kaligayahan. Ang buhay sa Pilipinas, pagkatapos ng kasal, ay isang bagong simula. Mahirap noong una dahil sa wika at kultura, pero unti-unti akong nasanay, lalo na sa tulong ni Miguel. Nag-aral ako ng Tagalog mula sa salamat po. Ngayon ay nakikipag-usap na ako sa pang-araw-araw. Tinuruan ako ng ina ni Miguel na magluto. Laila, iha, ganito lutuin ang adobo. Dahan-dahan lang, ang bait ng kanyang pagtuturo para niya akong tunay na anak. Ilang buwan ang lumipas. Isang magandang oportunidad ang dumating. Inalok ako ng posisyon bilang International Law Researcher sa University of the Philippines. Nakatulong ang aking karanasan sa Harvard. Ang iyong background ay malaking tulong sa aming institusyon. Pwede mo bang hawakan ang research sa legal exchange sa pagitan ng Gitnang Silangan at Pilipinas? Tuwang-tuwa ako sa alok ng propesor. Habang nagtatrabaho, lalo akong naging masaya. Ang aking kaalaman at karanasan ay nakakatulong sa lipunang Pilipino, lalo na sa pagtulong sa mga legal na problema ng mga pamilyang may magkaibang lahi. Nagkaroon din ako ng espesyal na papel sa ospital. Nagsilbi akong cultural interpreter para sa mga pasyenteng mula sa Gitnang Silangan. Tinutulungan ko silang huwag maranasan ang mga hirap na dinanas ko. Salamat po sa tulong ninyo, mas naging komportable po ako, sabi ng isang pasyente mula sa Saudi Arabia. Labis akong natuwa. Ngayon, 2 taon na kaming kasal. Mahal pa rin namin ni Miguel ang isa't isa. At masaya ako sa buhay ko sa Pilipinas. Minsan, namimiss ko ang aking bayan. Pero ngayon,
Pakiramdam ko, ang Pilipinas na ang aking tahanan. Dito ko natagpuan ang tunay na ako. Nagsusuot pa rin ako ng hijab. Ngunit ngayon, ito ay isang pagpili, hindi isang obligasyon. Simbolo ito ng aking pananampalataya at pagkatao. Kamakailan, sumali ako sa isang NGO para sa mga kababaihang dayuhan. Tinutulungan ko silang maka-adjust sa buhay sa Pilipinas. Mga kaibigan, ang pagkakaiba ng kultura ay hindi hadlang, kundi isang tulay. Ang mahalaga ay ang pag-unawa at paggalang sa isa't isa. Ito ang lagi kong sinasabi sa mga seminar. Si Papa ay tanggap na rin ang aking desisyon. Minsan, dumadalaw siya sa Pilipinas at nakikipag-golf kay Miguel. Maayos ang kanilang relasyon. Laila, tama ang naging desisyon mo. Mukha kang masaya. Nagpapasalamat ako sa sinabi ni Papa. Kung iisipin ko, ang pagpunta ko sa Pilipinas ang nagbago sa buong buhay ko. Kung hindi ako naglakas loob noon, wala ang kaligayahan ko ngayon. Si Miguel at ako ay magkakaroon na rin ng anak. Gusto kong ituro sa kanya ang kagandahan ng dalawang kultura. Ang init ng pagtanggap ng mga Pilipino at ang lalim ng tradisyon ng gitnang silangan. Magiging espesyal ang anak natin. Isang global citizen na nakakaintindi ng dalawang kultura. Sabi ni Miguel. Ngayon, ako ay tunay na masaya. Namumuhay ako sa paraang gusto ko, kasama ang taong mahal ko, at ginagawa ang mga bagay na may kabuluhan. At higit sa lahat, namumuhay ako bilang ako. Ang buhay ay hindi predictable. Akala ko simpleng paglalakbay lang ang pagpunta ko sa Pilipinas. Ngunit binago nito ang lahat. Natutunan ko kung gaano kahalaga ang lakas ng loob na pumili. At ang tunay na pag-ibig ay ang pagtanggap at paggalang sa pagkakaiba ng isa't isa. Hindi itinuring ni Miguel na hadlang ang pagiging Muslim ko. At sinikap ko ring unawain ang kanyang kultura. Doon nagsisimula ang tunay na pag-ibig. Ang pinakanakakagulat sa paninirahan ko dito ay ang pagiging bukas palad ng mga tao. Noong una, nag-alala ako kung paano nila ako tatanggapin. Isang babaeng dayuhan na nakahijab, ngunit karamihan ay natural akong tinanggap. Ang barista sa kafe, ang lola sa MRT, ang may-ari ng tindahan sa kanto, lahat sila ay mabait. Saan po kayo galing? Kamusta po ang buhay sa Pilipinas? Maraming nagpapakita ng interes. Siyempre, hindi lahat ay madali. May mga hindi pagkakaunawaan dahil sa wika at mga nakakailang na sandali dahil sa kultura. Lalo na noong una, nagtataka ako kung bakit laging tinatanong ang edad ko. Ilang taon na po kayo? Bakit kaya? Nalaman ko na lang na ito ay para malaman kung paano ka kakausapin ng may paggalang. Ngayon, natural na sa akin ang tumawag ng ate at kuya. Noong una, kakaiba. Pero ngayon, napakainit ng kulturang ito sa pakiramdam. Ang ina ni Miguel ay parang tunay ko na ring ina. Laila, anak, anong gusto mong kainin? Lulutuin ko para sa'yo. Tuwing naririnig ko iyon, gumagaan ang pakiramdam ko. Noong Pasko, sama-sama kaming gumawa ng mga pagkaing pang Noche Buena. Kahit hindi perpekto ang gawa ko, sinabi ng pamilya niya na ang luto ko ang pinakamasarap. Ngayon, pinag-aaralan ko ring gumawa ng mga tradisyonal na pagkaing Pilipino. Sa NGO na aking tinutulungan, ang pinakamasayang sandali ay kapag nakikita kong umuunlad ang ibang mga dayuhang babae. Isang babae mula sa Vietnam na tinuturuan kong magtagalog o isang babae mula Indonesia na tinutulungan kong pumunta sa ospital. Ate, dahil sa'yo, nagkaroon ako ng lakas ng loob. Kaya ko na rin palang mabuhay ng maayos dito sa Pilipinas. Tuwing naririnig ko iyon, naiisip kong, ang pagpunta ko dito ay hindi lang para sa sarili kong kaligayahan. Ipinagmamalaki rin ni Miguel ang aking ginagawa. Ang ginagawa mo ay napakahalaga. Susubukan ko ring tumulong sa mas maraming dayuhang pasyente sa ospital. Dahil dito, nagkaroon na ng special program para sa mga dayuhang pasyente sa ospital ni Miguel. Habang tinitingnan ko ang lahat ng pagbabagong ito, namangha ako. Hindi ko akalain
na ang personal kong karanasan ay makakatulong sa napakaraming tao. Ang pinakaaabangan ko ngayon ay ang aming magiging anak. Anuman ang kasarian niya, palalakihin namin siya ng may pagmamahal at malawak na pananaw sa mundo. Ang anak natin ay matututong magsalita ng Arabic, Tagalog, at Ingles, nakangiting sabi ni Miguel. Gusto namin siyang lumaki na may kaalaman sa iba't ibang wika at kultura. Ngayon ay 7 buwan na akong buntis at interesado ako sa mga tradisyon ng paglilihi dito. Nagpapatugtog kami ng classical music at tinitingnan ang magagandang bagay. Nagbigay na rin kami ng pangalan, Langit kung lalaki at Pag-ibig kung babae, mga pangalang Tagalog na may magandang kahulugan. Inaasahan na rin ng aking ama ang kanyang apo. Laila, kapag lumabas na ang bata, dalhin mo siya madalas sa Qatar. Tuturuan siya ng lolo niya ng Arabic at ng ating kultura. Nagpapasalamat ako sa sinabi niya. Kung babalikan ko ang lahat, ang pagsakay ko sa eroplanong iyon papuntang Pilipinas ang pinakamagandang desisyon sa buhay ko. Minsan, naniniwala akong may tadhana ang pagkakasakit ko, ang pagkakakilala kay Miguel. Lahat ay tadhana. Sa hinaharap, gusto kong manatili dito sa Pilipinas at tumulong sa mas marami pang tao. At sana, sa paglaki ng aking anak, ang Pilipinas ay maging isang lipunang mas bukas pa sa iba't ibang kultura. Mga kaibigan, ang pinakamahalaga sa buhay ay ang lakas ng loob. Lakas ng loob na pumili, tumanggap ng ibang kultura, at magmahal. Lahat ng iyon ay natutunan ko dito sa Pilipinas. Minsan, umaakyat pa rin ako sa Tagaytay. Sa lugar kung saan kami unang nagtapatan ni Miguel, tinitingnan ko ang tanawin ng Taal at naiisip ang laki na ng ipinagbago ko. Ang Laila noon at ngayon ay magkaibang-magkaiba na, ngunit may isang bagay na hindi nagbago. Ang pagmamahal ko kay Miguel at ang pagnanais na gawing mas mabuti ang mundo. Iyon ay hinding-hindi magbabago. Ito ang aking kwento. Ang kwento ng anak ng isang tycoon mula sa Qatar na natagpuan ang tunay na kalayaan at pag-ibig sa Pilipinas. Mahirap paniwalaan, ngunit lahat ay totoo. Kung kayo man ay may pinagdadaanan ngayon, maglakas loob kayo. Ang isang bagong pagpili ay maaaring magbago ng inyong buong buhay tulad ng nangyari sa akin. Salamat po.